Okay. salamat sa opportunity po. Ano po, dito po sa ating interview. Guni ang barangay po ng sa legislative process. Sa atin sa barangay, pag regarding sa mga tinatawag nating policy making structure na tinatanong mo, kami sumusunod dun sa yung ating Local Government Code of 1991, ang Republic Act 7160, kung saan nasasaad doon na ang gumaganap dito ay ang sangguniang barangay. Kung saan binubuo ng 7 konsehal at saka isang kapitan. At si kapitan yung nagiging presiding officer doon. Kasama din po ba yung ating ex-official ba po yung Okay, sangguniang nakalimutan bataan? ko rin pala yung ex-officio member, SK chairman, consider ko din yun as kumbaga example pagka nagbobotohan, kabilang na Kabilang. sa bawat desisyon. Kasama din ang barangay secretary pero siya ay taga minutes lamang ng Proceedings po. Okay. So, sabi niyo na po sa akin, so kayo po ang nangunguna sa SB session. Gaano po kadalas ang pagpupulong po sa isang buwan ng sangguniang barangay? Sa ngayon kami ay merong regular meeting ng every Friday. Then meron kaming tinatawag na special meeting at saka minsan may emergency meeting pa. Special meeting. Sir, nabanggit niyo po yung ginagawa pong pagboto para sa isang policy issue. So, ano po ba ang, para masabing matutupad yung, or mapapatupad yung isang policy, ano po ba ang kailangan makuhang boto? Ay di laging kinakailangan mahigit sa kalahati ang buboto. Just in case kasi kung mapapansin mo tayo ay 7 konsehal at isang ex-officio member. Minsan, may mga pagkakataon na yan ay nagtatay. Opo. Ay di si kapitan ang be-break ng tie. Kung saan pumanig ang kapitan, Yun po ang magiging bilang ng isang boto yun. bilang na po. Pero, saka lang po ang kapitan kapag po nagkaroon ng tie. In case of tie. In case of tie na. So, paano po i-dokumento yung proceedings, sir, ng ng ating sanggunian? Eh di siya first sa during the meeting, lagi nandun si secretary, lahat ng takbo ng meeting ay naka-minutes. And then pagka naman may mga kailangang desisyonan, ginagawa natin yan sa pamamagitan ng isang resolusyon. Minsan, kinakailangan din natin gawin naman ay ordinansa. Depende sa hinihinging dokumento. ID yun sa solid waste management. Opo. Yung nangyari natin doon ay nagkaroon tayo ng koleksyon na ng basura. Yung sa resolution ay pinagtibay na magkaroon ng mga control points kada purok na pag-iipunan ng mga basura. Sapagkat hindi kaya ng garbage collector na ikutan bahay-bahay. Hindi po katulad sa pablasyon. Di yan nangyari noon, medyo matagal-tagal na naging proseso noon. Ang ginawa namin noon ay bawat purok, kada chapel, ay tinatawag nating tinuruan ng tao kung paano mag-segregate. At yun. Nung sila maturuan, muli nag-meeting, di saka natin pinagtibay. At nung mapagtibay, ipinost naman sa bawat chapel at saka diyan sa mga sa barangay hall natin. At ang isa pa rin sa social media, pinost na rin namin sa Facebook para mabilis yung information disseminate ang mga tao. Kaya siguro pumaplano rin kami na magkakaroon ng revision. So,
Sa ngayon po As of now, wala pa. sa implementasyon po ay yun po yung nakikita nyo ngayon problema. Hindi Oo. po siya nasusunod ng lahat. Nung umpisa lang sa maayos ang sumusunod ng mga tao. Mhm. Kasi minsan pag walang bantay yung mga control points, kasi usually barangay konsehal ang bumabantay dyan eh. Eh minsan pagkakataon, minsan may biglaan din pinupunta ng konsehal. Yun naging problema. Pero nagtatapon ng hindi segregated, di kayo naiiwanan. Ano po yung mga naging problema nyo o concern bago doon sa implementasyon? Ang naging problema namin noon ay mayroong mga lugar na ayaw magpalagay ng control point. Dahil especially yung mga private property, ayaw na nila ipalagay dun sa harapan nila. At siguro na ano nga, kagaya nga, minsan nga nagkatotoo nga, minsan may naiiwanan. Tapos minsan hindi nalilinis, yung gano'n. At yung iba naman, naging experience, yung iba naman ay mahirap ipaintindi yung mga ibang mamamayan natin. Kung paano yung paggagawin. Yung mga naging problema namin ito. At saka yung kung paano namin napagkasunduan na barangay councilor ang magme-maintain ng bawat control point. Dahil malaking obligasyon eh. Imagine mo yung weekly lagi ka nandudo. Hanggang sa napagkasunduan naman din namin para sa ikagagaling nila ng ating mga kabarangay. Ang babantay po doon sa mga control points.